Sa gitna ng malamig at tahimik na gabi sa Luacan Road, isang taxi driver ang naglalakbay pauwi. Walang pasahero, walang kasabay, walang tao. Hanggang sa may biglang sumakay, isang babae. Maputi, mahaba ang buhok, tahimik, at hindi na bumaba. Dahil hindi siya tao. Kilala ang Baguio City bilang summer capital of the Philippines. Presko ang hangin, maganda ang tanawin, tahimik. Pero sa likod ng katahimikan, may isang kwentong matagal nang kinatatakutan, lalo na ng mga taxi driver. Ang kwento ng White Lady ng Luacan Road, isang multo na umano'y nagpapakita simula pa noong dekada 90. At hanggang ngayon, may mga nakakaranas pa rin. Mga 2:00 na po iyon ng gabi. Pauwi na sana ako. Wala na akong balak magsakay. Pero may nakita akong babae sa gilid ng kalsada, nakaputi, nakayuko. Akala ko pasahero lang, huminto ako. Sumakay siya, tahimik lang siya, hindi nagsasalita. Tiningnan ko sa rearview mirror, nakaupo siya sa likod ko. Mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang mukha. Tinanong ko, "Saan po kayo, ma'am?" Walang sagot. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala na siya. Hindi lang po ako. Marami na po kaming taxi driver na naka-experience. Pare-pareho ang description. Babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, tahimik. Minsan, mararamdaman mo na lang na may nakasakay. Pero wala kang sinakay. Biglang lalamig ang paligid. Parang may nakatingin sa'yo. Pinaka nakakatakot po, yung pagtingin mo sa rearview mirror, tapos may mukha sa likod mo. Ayon sa mga lokal, may isang puno raw na konektado sa White Lady, isang matandang puno sa tabi ng Luacan Road. Marami na raw nagtangkang putulin ito, pero may kakaibang nangyayari. Pinutol namin yung puno, pero kinabukasan, nagkasakit yung kasama namin, nilagnat, nang hina, hindi maipaliwanag ng doktor, natakot na kami. Hindi na namin tinuloy, parang may nagbabantay. May mga kwento kung sino raw ang White Lady. Ayon sa ilan, isa raw siyang biktima ng aksidente. May nagsasabi naman, isa raw siyang babae na pinatay at iniwan sa lugar. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakaalis. Posible kayang naghahanap siya ng hustisya o baka hindi niya alam na wala na siya sa mundong ito. Noong 2023 lang po, may nakita ulit ako, pareho pa rin. Parehong babae, parehong itsura, parehong lugar. Hindi ko na siya pinasakay, umalis na ako agad. Hanggang ngayon po, iniiwasan namin ang Luacan Road paggabi, lalo na pag mag-isa. Multo nga ba? Guni-guni? O isang kaluluwang hindi matahimik hanggang ngayon na natiling misteryo ang White Lady ng Luacan Road. At sa bawat taxi driver na dumadaan sa gabing tahimik, isa lang ang kanilang dasal. Na sana wala silang maisakay na hindi tao. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share. At kung may sarili kayong karanasan, i-comment ninyo sa ibaba dahil minsan ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa katang-isip. Narito kami ngayon sa Luacan Road, 2:00 ng gabi. Ito ang eksaktong oras kung kailan madalas magpakita ang White Lady ayon sa mga taxi driver. Tahimik, malamig, at halos walang dumadaan. Habang naglalakad kami, ramdam ang kakaibang bigat ng paligid. Parang may nakatingin, hindi ako naniniwala sa multo noon. Hanggang sa nangyari sa akin. Mga 1 AM iyon, may babae akong nakita sa tabi ng kalsada, nakatingin sa taxi ko. Hindi siya kumikilos, huminto ako. Pero habang papalapit ako, bigla siyang nawala. Hindi siya tumakbo, hindi siya naglakad. Parang naglaho lang. Doon na ako naniwala may hindi normal sa lugar na yon. Matagal na naming naririnig ang kwento na iyan, kahit noong bata pa ako. May mga aksidente na nangyari diyan noon, may babaeng nasagasaan, hindi siya agad natulungan, namayapa siya doon mismo. Posible, dahil simula noon, may mga nagpapakita na. Ang lugar na ito ay may mataas na paranormal energy. May mga pagkakataon na ang trauma ay nag-iiwan ng marka sa isang lugar. At ang enerhiya na yon ay maaaring manatili. Ngayon pa lang, may readings na kami. Ibig sabihin, may presence. Hindi natin masasabi kung ano ang eksaktong narito. Pero naniniwala tayo na ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga buhay at sa mga yumao. May mga pagkakataon na ang utak ng tao ay lumilikha ng imahe dahil sa takot, lalo na kung mag-isa. Sa dilim, sa tahimik na lugar. Pero, ang nakakagulat dito,
Pare-pareho ang deskripsyon ng mga saksi at iyon ang mahirap ipaliwanag. Sa aming huling gabi ng investigasyon, sinubukan naming dumaan muli, tahimik. Walang tao, walang sasakyan. Hanggang sa may nakita kami. May tao sa unahan, babae, nakaputi. Sa kabila ng mga paliwanag at mga investigasyon na natiling buhay ang misteryo ng White Lady. Sa bawat gabing tahimik sa Baguio City, may mga mata pa ring nagmamasid. Mga matang hindi nakikita, mga matang hindi nagpapahinga. At sa bawat taxi driver na dumadaan, ang tanong ay nananatili, kung may sumakay, titigil ka ba? Ito ang kwento ng White Lady ng Loacan Road. Isang kwentong patuloy na nagbibigay takot at misteryo hanggang ngayon. Kung meron kayong sariling karanasan, ibahagi ninyo sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong misteryo